Alamin ang latest weather update ngayon dito sa Sir Aris Official Weather News Today. Sa ating latest satellite images, makikita natin wala tayong minomonitor na anumang low pressure area at maging bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Base nga sa mga pinakahuling datos natin for this week, medyo manit pa rin tsansang magkaroon tayo ng bagyo. Pero ang shear line o ito yung banggaan ng malamig na hanging amihan at may init na easterlies ay magdadala pa rin ng maulap na kalangitan na may mga pagulan, partikular na makikita nitong makaulapan sa may bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas, sa Mimaropa at lalawigan ng Quezon. Mag-ingat sa mga potensyal na mga biglaang pagbaha at pagbuho ng lupa sa mga nabagitang lugar na naapektuhan ng shear line, habang northeast monsoon o hanging amihan ay magdadala pa rin ng maulap na kalangitan na may mahinang pagulan, partikular na sa bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera, Aurora, gayon din sa bahagi ng Bulacan, nalalabing bahagi ng Calabarzon, yung Cavite, Laguna, Batangas at Rizal at sa Metro Manila. So inasa natin ngayong araw dito sa Maynilaan na malaki yung tsansa ng mga may hinang pagulan at maulap na kalangitan. Samantala sa mga kababayan natin sa bahagi ng Mindanao, makikita itong mga kaulapan nito dulot ng easterlies at magdadala ito na malaking tsansa ng mga pagulan sa bahagi naman ng Caraga Region at sa may bahagi ng Davao Region. Kaya iba yung pag-iingat sa mga kababayan natin sa mga potensyal ng flash floods at landslides. Sa nalabing bahagi naman ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, asahan yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa Visayas at Mindanao, habang mga isolated light rains naman sa Luzon. At dito nga sa Luzon, inaasahan natin ngayong araw ang malaking tsansa ng mga pagulan sa bahagi ng Bicol Region, gayon din sa Mimaropa at lalawigan ng Quezon, dulot nga yan ng shear line, habang ang bahagi naman ng Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Bulacan, sa lalabing bahagi ng Calabarzon, yung Cavite, Laguna, Batangas at Rizal at itong Maynilaan ay inaasahan natin na magkakaroon ng maulap na kalangitan na may mahinag sa katamtamang mga pagulan, dulot ito ng hanging amihan. Samantala naman sa nalalabing bahagi ng Luzon ay inaasahan natin ang mga isolated light rains dulot din ng hanging amihan sa Ilocos Region at nalabing bahagi ng Central Luzon. Agwat ang temperature sa Lawag sa 22 to 30 degrees Celsius, at Tuguegarao 21 to 26 degrees Celsius. Patuloy ding bumaba ang temperature sa Baguio 14 to 23 degrees Celsius. 2 days ago po nakapagtala tayo ng 13.8 degrees Celsius sa bahagi ng Baguio. Sa Metro Manila naman 23 to 29 degrees Celsius, sa Tagaytay 21 to 29 degrees Celsius, habang sa Legazpi 24 to 28 degrees Celsius. Inaasahan pa rin natin na patuloy ang pagbaba ng temperatura natin sa mga susunod na araw dulot ng hanging amihan. Dito naman sa Palawan, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na may makalagkat na mapagulan, pagkid at pagkulog, dulot din yan ng shear line. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands 25 to 30 degrees Celsius, sa Puerto Princesa naman 26 to 30 degrees Celsius. Magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Eastern Visayas dulot ng shear line, habang sa labing bahagi ng Kabisayaan mga isolated rain showers and thunderstorms yung mararanasan. Agwat ang temperatura sa Iloilo 25 to 30 degrees Celsius, sa Cebu 25 to 30 degrees Celsius, sa Tacloban 25 to 30 degrees Celsius. Magiging maulap na may mga pagulan din sa bahagi ng Caraga at Davao Region dulot naman yan ng easterlies, habang nalalabing bahagi ng Mindanao mga isolated rain showers and thunderstorms naman yung mararanasan. Yung agwat ang temperatura sa Cagayan de Oro 24 to 31 degrees Celsius, sa Zamboanga 24 to 33 degrees Celsius at sa Davao 25 to 31 degrees Celsius. Muli nagpapalalang pag-asa na mag-ingat sa mga potensyal ng mga flash floods and landslide, lalong-lalo na dito sa may eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Bukas nga inaasahan pa rin natin ang tuloy-tuloy na mga pagulan sa bahagi ng Bicol Region at sa Quezon Province, kaya mag-ingat again sa mga posibilidad ng landslides and flash floods. Habang pagdating ng araw ng Miyerkules, magiging maulan pa rin sa bahagi ng Quezon Province at posible namang mabawasan ang mga pagulan sa Bicol Region pagdating na araw Miyerkules hanggang Huwebes. Samantala naman, nakataas ang gale warning natin dahil umiiral pa rin itong hanging amihan, malalaking pag-alo ng karagatan ng mararanasan sa bahagi ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, gayon din sa Cagayan kasamang Babuyan Islands, Isabela, Aurora, hilagang bahagi ng Quezon kasama yung silangang bahagi ng Polillo Islands. Gayon din nakataas ang gale warning sa Camarines Norte, hilagang bahagi ng Camarines Sur, hilagat silangang bahagi ng Catanduanes, silangang bahagi ng Albay, ng Sorsogon,
Kayo din ang bahagi ng Northern Samar at malaking bahagi ng Eastern Samar. Makita niyo itong mga lugar na mayroong pumpula ay magiging maaari yung karagatan. Kaya iwasan mo ng pumalaot yung mga maliliit sa sakyang pandagat, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka sa bahagi ito ng ating kapuluan dahil magiging maalon yung karagatan. Ito ay dulot ng hanging amihan. Samantala naman, ang araw natin ay sisikat mamayang 6:25 na umaga tulubog, ganap na 5:45 ng gabi.